Sa bayan ng San Guillermo, kilala si Mang Inocencio bilang isa sa ilang matandang negosyante ng bigas na tunay na umasenso mula sa sariling pagsisikap. Malaki ang kanyang rice mill. Malawak ang lupaing pinagpapatuyuan ng kanyang palay. At halos lahat ng palengke sa kalapit bayan ay sa kanya kumukuha ng supply. Sa unang tingin, parang wala na siyang hahanapin pa sa kanyang buhay. Mayaman, kilala, at tinitingala ng marami. Pero sa likod ng marangyang pamumuhay na ito, may isang bagay na hindi maunawaan ng mga tao. Ito ay ang kanyang kakaibang ugali. Araw-araw, matapos ang pagbabantay sa rice mill, makikita si Mang Inocencio na naglalakad sa mga eskinita at gilid ng barangay. Bitbit ang isang lumang sako. Para bang isang ordinaryong nangangalakal. Napapatingin ang mga residente tuwing dumaraan siya. May iba pang napapangiti. May ilan ring nagbubulong-bulungan. Sayang naman ang yaman-yaman na pero kung ano-ano pa rin ang pinupulot. Sambit ng isang tindero. Baka naman may toyo yan. Sagot naman ng isa, sabay tawa. Ngunit hindi ito pinapansin ni Mang Inocencio. Patuloy lamang siya sa pagkuha ng mga sirang electric fan, lumang kahon, at nabaling upuan, o kahit mga lumang laruan, at kahit pa anumang mga bagay na maaari pang pakinabangan. Animoy kayamanan ng mga iyon sa paraan ng kanyang paghawak. Maingat at para bang napakahalaga talaga. Sa rice mill, hindi rin maiwasan ang kanyang mga tauhan ng mapailing kapag nakikita nila ang kanilang amo na ganito. Seryoso ba? Ang laki-laki ng kita ng mill pero namamasura? Bulong ni JR habang pinapanood ang matandang naglalakad papunta sa bodega. Baka kuripot, sagot naman ni Makoy habang ito ay nakangisi. O baka naman, alam mo na, dagdag naman ni Fernan. Sabay kumpas ng kanyang daliri sa may sentido. Tumawa silang lahat, kasama si Denver, na halos maluha sa kakatawa. Sa totoo lang, mabait na amo si Mang Inocencio. Hindi siya maramot sa sahod. Lagi pang merong bonus at hindi siya naninigaw. Pero dahil hindi nila maintindihan ang kakaibang kinahuhumalingan nitong mamulot ng gamit mula sa basura, unti-unti siyang naging tampulan ng tukso o mga biro-biro. May isang lumang bodega sa gilid ng rice mill. Malaki, medyo madilim, at may kalumaan na para bang ilang dekada nang hindi naaayos. Doon niya dinadala ang mga pinupulot niya. Araw-araw siyang pumapasok roon. At sa tuwing isasara niya ang pinto, may lamig na dumaraan sa likod ng 4 na tauhan. Animoy may tinatago ang matanda. Isang hapon, natatna ni JR na pawis si Mang Inocencio habang bitbit ang isang lumang mesa na halatang galing sa tabi ng kalsada. Saan mo po nakuha yan, Mang Inocencio? Tanong ni JR. Pilit na itinatago ang kanyang ngisi. Bahagyang tumingin ang matanda sa kanya. Ngumiti ng mahina at sinabing, sayang kasi, pwede pa naman to. At tumuloy lang siya patungo sa bodegang tila ba personal niyang mundo. Nang makalayo ang matanda, nagtawanan ng 4. Sigurado ako, pag binuksan natin yung bodega niya, puro junk ang laman yan, sabi ni Makoy. Baka naman may koleksyon niya ng sirang mga laruan, dagdag naman ni Denver, sabay tawang muli. Ang hindi nila alam na sa likod ng pintuang iyon ay mayroong nakatagong sekreto. At ang mga inaakala nilang basura ay hindi pala basta-basta. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalaki ang pagdududa at kuryosidad ng 4 na tauhan. Hindi na lamang basta biro ang ginagawa nila. Para pang isang misteryo ang unti-unti nilang gustong tuklasin. Lalo na't palagi nilang nakikitang pawis na pawis si Mang Inocencio sa pagdadala ng kung ano-anong gamit papunta sa bodega nito. Isang umaga,
Habang nag-aayos sila ng mga sako ng bigas, dumaan si Mang Inocencio sa harap nila. Bitbit nito ngayon ng isang lumang electric fan na mukhang sira na at punong-puno na ng kalawang. Hindi man lamang siya lumingon. Dire-diretso lang siya sa bodega. Napailing na naman si Fernan. Grabe no, parang siyang kolektor ng mga basura. Hindi kaya nababaliw na yun si boss? Bulong naman ni Makoy. Hindi rin eh. Ang linaw pa kasi ng isip nun kapag pera ang usapan. Sagot naman ni JR, sabay taas ng kilay. Sa tuwing mag-uusap sila, pakaramdam nila ay lalo silang pinapaikot ng sariling imahinasyon. Ano ba talaga ang meron sa loob ng bodega? Bakit kailangan pang pulutin ng matanda ang mga gamit na dapat sana ay tinatapon na lang? Alam nyo, wika ni Denver, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno sa gilid ng mill. Kung talagang may kakaiba doon, bakit hindi natin tignan? Wala namang mawawala siguro. Nagkatinginan ng tatlo. Maganda ang ideya mo tol ah. Ano kaya kung subukan natin? Pero bago pa man sila makapagpasya, isang insidente ang lalong nagpausisa sa kanila. Habang nagkakarga sila ng mga sako sa truck, may lumapit na kapitbahay. Isang ale na may dalang lumang lampshade. Pakisabi naman kay Mang Inocencio. Ani ng ale. Total mahilig siya sa mga ganito. Sayang naman kung itatapon ko lang. Nagkatawanan ng apat, pero sa loob-loob nila ay lalo lang silang naguguluhan. Bakit ba tinatanggap ng matanda ang lahat ng inaakalang basura? Meron ba itong sentimental value? May nakaraan ba siya? O baka naman may negosyo ang matanda na hindi nila alam? Habang lumalalim ang hapon, mas lumalalim rin ang kanilang pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng mga ginagawa ng matanda. Sa isang simpleng inuman noong Sabado ng gabi, muling napunta sa usapan si Mang Inocencio. Hindi ba kayo naku-curious kahit konti? Bungad ni JR. Habol hininga matapos humigop ng beer. Ayoko ma-involve, sagot ni Makoy, pero halatang hindi siya kumbinsido sa sariling sinasabi. Pare, hindi naman natin siya gagalawin at wala naman tayong gagawing masama. Di naman tayo magnanakaw ng mga basura niya, no? Wika naman ni Fernan. Sisilip lang tayo. Nung malay natin, baka may tinatago talaga. Tahimik lang si Denver. Ito ang kanilang plano noong nakaraan pa. Pero hindi matuloy-tuloy dahil sa kakulangan ng lakas ng loob. Sa huli, ay nagkaisa na talaga sila. Pupunta sila sa bodega. Hindi para manloko, kung hindi para mabigyang linaw ang mga tanong na matagal nang nagpapagulo sa kanilang mga isipan. At sa araw na napili nila para gawin iyon, hindi nila alam, yun pala ang araw na magbabago ang pagtingin nila sa matanda. Dumating nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Hapon iyon, at katatapos lang nilang maghakot ng mga sako ng bigas mula sa truck. Alam nilang papunta si Mang Inocencio sa bayan para bumili ng pyesa, kaya tiyak nilang wala ito sa mill ng mahigit 1 oras. Oh, eto na yung oras, bulong ni JR habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sigurado ba talaga kayo? Tanong ni Makoy, pero halatang excited rin. Pwede pa tayong umatras? Biro naman ni Fernan, sabay ngisi. Pero si Denver ang nagsabi ng pinakahuling linya na nagpasil sa kanilang plano. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya gawin na natin ngayon. Sabay-sabay silang nagtungo sa lumang bodega. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin sa mga yero ang siyang maririnig. Ang padera ay lumang kahoy na tila nakakita na ng ilang dekada. Nakalak ang malaking padlock sa harapan ng pinto. Sadyang masinsin at iron welded pa. Teka, mukhang di natin mabubuksan to basta-basta, sabi ni Fernan. Hindi naman pinto ang target natin, tugon ni JR, sabay turo sa gilid. Sa may bandang likuran ng bodega, may maliit na bintanang bakal na pinalitan na ng kalawang
ang dating kulay pilak. Isang tornilyo na lang ay talaga namang tanggal na, marahil dahil sa katandaan ng gusali. Hinila ni Leon at bahagyang bumikay ang isang grill. "Pare, may butas," bulong ni Denver. "Pwede tayong sumilip." Nagunahan pa nga silang sumilip sa madilim na loob. Sa unay wala silang makita. Madilim, tahimik, parang ordinaryong imbakan lang. Pero habang nag-a-adjust ang kanilang mga mata, unti-unting sumulpot ang mga hugis. At halos sabay-sabay silang napabuntong hininga. "Hindi basura ang nasa loob." Gulat na gulat sila. "Para bang mga gamit na mukhang bago pa." May mga electric fan na makintab pa ang propeller. May mga mesa at upo ang inayos at pinakinis. Mga laruan na para bang pangregalo sa Pasko. May rep na mukhang functional pa. At may mga kahon pang bagong pintura ang takip. Ano to?" Bulong ni McCoy. Hindi makapaniwala. "Lah, parang showroom," dagdag ni JR. "Anong ginagawa niya dito? Bakit ganito kaganda?" Tanong naman ni Fernan. Halos pabulong pa rin. Hindi sila makagalaw. Hindi nila inaasahang ganito ang kanilang matutuklasan. Wala silang ideya kung papaanong nagiging bago ang mga kalat na nakikita nila araw-araw. Parang may mahiwagang kamay na inayos ang mga ito. Habang nakapako ang tingin nila sa loob, sinubukan nilang iangat ng kaunti ang grill para mas makita pa nila. Nakalawit ang isang paa ni Denver habang iniaabot ang mas maliwanag na parte ng bodega. Pagkatapos, doon nga naganap ang hindi inaasahan. Sa paglipat niya ng bigat, nasipa niya ang isang lumang drum sa labas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw hindi lamang sa loob ng bodega, kung hindi pati na rin sa buong bakuran ng mill. Halos sabay-sabay silang napatigil. Halos sabay rin nilang narinig ang isang boses sa likod nila. "Anong ginagawa niyo dyan?" Si Mang Inocencio ang nagsalita. Bitbit ang isang plastik ng bagong bili niyang mga tornilyo. Nakatingin sa kanila ng diretsyo. Nanlaki ang mga mata nila. Natuyo ang lalamunan. Sobra ang kanilang kaba. Parang kuryenteng dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam kung sisibakin na ba sila o kung may mas malala pang mangyayari. Ang sigurado nila ay ito lang. Nahuli sila at wala na silang kawala. Nang marinig nila ang boses ni Mang Inocencio, para silang sabay-sabay na natusok ng malamig na karayom. Mabagal silang lumingon at doon nila nakita ang matandang nakatayo sa likod nila. Hindi galit pero malamlam ang mga mata. Tila pagod at nalulungkot. "Mga iho," mahinang sabi ni Mang Inocencio. Ngunit ramdam nila ang bigat sa bawat salita. "Bakit kayo nariyan?" Walang makasagot. Para silang mga batang nahuling nagnanakaw ng candy sa tindahan. Si JR ang unang nagsalita. Pilit na pinapalabas ang boses kahit nanunuyo ang lalamunan. "Mang Inocencio, pasensya na po kayo. Hindi naman ho namin sinasadyang tumingin." "Tama po, Mang Inocencio. Curious lang po talaga kami," dagdag naman ni McCoy. Nakayuko. "Nagbibiruan lang po kasi kami. Kaso," bulong naman ni Fernan. "Kaso nadulas lang po talaga yung paa ko. Kaya nasagi po yung drum." Halos pabulong naman na paliwanag ni Denver. Tahimik lamang si Mang Inocencio habang nakatingin sa kanila. Ilang segundo yon pero para sa apat ay parang buong minuto ng panghuhusga. Ngunit hindi umangat ang kamay ng matanda. Hindi rin lumakas ang boses. Sa halip ay huminga ito ng malalim at saka nagsabi ng, "Kung gusto niyong makita, bakit hindi na lang kayo pumasok sa loob?" Nagkatinginan ng apat. Hindi nila alam kung invitation ba yon o isang bitag. Pero bumunot si Mang Inocencio ng susi. Lumakad papunta sa pinto ng bodega at binuksan niyon. Ang lumang kahoy na pinto ay kumalabog habang bumubukas.
at unti-unting lumitaw ang loob na kanina'y sinisilip lang nila. At doon nga sila tuluyang natulala. Para bang ibang mundo ang nasa loob. Maayos, malinis, makikintab ang mga gamit. Tila hindi isang bodega. Parang isang showroom ng mga gamit na inarestore. "Ali kayo, pasok kayo," wika ng matanda. "Wala kayong dapat na ikatakot." Dahan-dahan silang pumasok, halos hindi humihinga. Ang pamilyar na amoy ng alikabok sa labas ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at varnish. May mga nakahilera pang gamit na nakadisplay. Sa gitna ng lahat, hindi nila maitago ang pagkamangha. "Grabe," bulong ni Fernan. "Parang bago ang lahat," sabi naman ni McCoy. Di ba po galing sa mga basura ang mga ito?" Tanong naman ni JR. Halatang hindi alam kung papaanong umpisahan ang tanong. Ngumiti si Mang Inocencio. Hindi pilit, hindi rin galit, kung hindi payapa. "Galing nga sa basura ang mga yan, mga iho," sagot nito. "Pero hindi naman ibig sabihin na wala na silang saysay." Hindi pa rin makaimik ang apat. Hindi ito ang inaasahan nila. Akala nila, ang makikita nila ay ang tambak ng sirasirang mga gamit na nagkukumpirma sa kanilang paniniwalang may kakaiba sa matanda. Pero hindi. Nagkamali sila. Sapagkat ang nakita nila ay bunga ng tiyaga, pasensya at pag-aalaga. "Kaya ako ito ginagawa," pagpapatuloy ni Mang Inocencio habang naglalakad sa gitna ng mga inayos niyang gamit. "Hindi dahil sa may sayad ako o may sira ang ulo ko. Kung hindi dahil alam kong may halaga pa ang mga bagay na itinatapon ng iba." Sabay-sabay silang napatingin sa matanda. "Hali kayo," anyaya nito. "May gusto akong ikwento sa inyo." Doon nagsimulang magbago ang hangin sa loob ng bodega. Mula sa kaba at takot, unti-unting napalitan niyon ng respeto at pagkamausisa. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila na ang matandang lagi nilang pinagtatawanan ay may malalim palang pinanghuhugutan. Tahimik ang apat na lalaki habang nakaupo sa may upuang inayos mismo ni Mang Inocencio. Sa unang tingin, ay hindi mo iisiping galing ang mga ito sa basurahan. Makintab ang kahoy, maayos ang tornilyo, at tila bagong bili. Sa gitna ng bodega, nakaupo ang matanda sa isang lumang stool na siya mismo rin ang nagayos. May kakaibang lungkot at lambing sa kanyang mukha. Parang may mabigat na laman ang kwento niyang nais na simulan. "Hindi niyo siguro alam," panimula niya, "na hindi madali ang buhay ko noon. Bago pa ako nagkaroon ng rice mill, bago ko naabot ang anumang meron ako ngayon, halos walang-wala kami." Nagkatinginan sina JR, McCoy, Fernan at Denver. Hindi na kailanman na-imagine ang matanda bilang isang taong naghirap. "Lumaki akong salat sa lahat," pagpapatuloy niya. "Wala kaming maayos na bahay. Ang nanay ko naglalabada lang. Ang tatay ko naman ay manging isda na madalas na inuuwi ay wala. Tanging lumang kahoy, basag na kagamitan, at mga sirang bagay ang nagagamit namin noon. Lahat ng gamit namin may sira. At lahat ay inaayos ng tatay ko gamit ang kung ano-anong madampot niya." Napayuko siyang saglit, parang inaalala ang nakaraan. "Alam niyo kung bakit ako namamasura hanggang sa ngayon?" tanong ng matanda. Tahimik pa ring nakikinig ang apat. "Dahil sa bawat nakikita kong gamit sa basura, naaalala ko ang buhay namin noon. Kung paanong pinakikinabangan ng tatay ko ang kahit sarang upuan. Paano niyang ginagawang parang bago ang isarang gamit na dapat sana itinapon na. Doon ako natutong maging praktikal. Doon ko natutunan na ang itinatapon ng iba ay kayamanan pala para sa amin." Humigop ng hangin si Mang Inocencio bago siya nagpatuloy. "Nang mamatay ang tatay ko, isa sa huli niyang bilin ay huwag kong kalimutan ang pinanggalingan namin.
Kahit umasenso ako o yumaman, kailangan kong manatiling simple. Kaya hanggang ngayon tignan nyo, kahit matanda na ako, kahit malaki ang kita ng mill ko, marami akong negosyo. Pero hindi ko kaya bastang hayaan na lamang ang pwedeng pakinabangan pa. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng apat. Nawala ang kanilang ngisi. Napalitan ng hiya. Naging libangan ko na rin kasi ito. Patuloy ni Mang Inocencio. Kapag may sira akong nakita, talaga namang inaayos ko. Kapag may luma akong nahanap, binibigyan ko pa ng panibagong buhay. Ang bodega kong ito, tumingin siya sa paligid. Ito ang paalala sa akin ng tatay ko. Paalala ng hirap na pinanggalingan ko at kung bakit hindi ko dapat sayangin ang kahit na anong bagay. Napatingin sina JR sa mesa. Nagtaas ng tingin si McCoy pero agad ring umiwas. Si Fernan naman ay napalunok at si Denver tila masama ang loob sa kanyang sarili. Kaya niyo po pala dinadala rito, mahinang sabi ni JR, puno ng pagsisisi. Pasensya na po boss ha, dagdag naman ni Fernan. Maliho ang mga iniisip namin. Ngumiti ang matanda, malumanay. Huwag kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Wika niya. Mas gusto kong naiintindihan niyo kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Sa loob ng bodega na puno ng inayos na kalat, may mas mahalagang bagay na naiayos si Mang Inocencio. Ang maling pagtingin ng apat sa kanya. At doon, sa katahimikan ng lumang gusali, unang tumubo ang respeto na hindi nila alam ay matagal nang nararapat na ibigay sa matanda. Napakatahimik sa loob ng bodega. Kahit ang mainang ihip ng hangin ay parang nangingimi sa bigat ng mga salitang ibinahagi ni Mang Inocencio. Nakaupo siya sa lumang upuang kahoy habang sina JR, McCoy, Fernan at Denver ay nakatayo sa harap niya, tila mga batang nahuli sa maling gawain. Pero ang katahimikan, hindi iyon dahil sa takot, kung hindi dahil sa hiya at sa pagkamangha. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang bumigat ang kanilang dibdib, pero may halong kasiyahan. Habang nagkikwento ang matanda, ang gutom niyang kabataan, ang paglalakad niya ng kilometro para lamang makapasok sa trabaho, ang pangotya ng mga tao noong wala pa siyang pera, parang may humahampas sa puso ng apat. Hindi nila makuwang tumingin diretso sa kanya. Pasensya na po, Mang Inocencio. Mahinang sabi ni JR halos na pabulong. Matagal na po naming pinagtatawanan kayo. Dagdag ni McCoy. Nanginginig ang boses. Ako po, nakagawa pa ng meme noon. Pasensya na po kayo, boss. Sabi naman ni Fernan, napapailing sa sarili. Si Denver, ang pinakamayabang sa apat, ang unang lumuhod. Hindi po namin alam. Hindi namin alam na ganito pala ang pinagdaanan ninyo. Sa halip na magalit o sumigaw, ngumiti lamang ang matanda. Malumanay. Parang isang amang sanay ng umunawa. Ay mga iho, sanay na akong pagtawanan. Noon pa man tumatawa na sila sa akin. Kaya hindi ko na yan dinadala sa dibdib ko. Ang mas mahalaga ay alam ko kung sino ako. Hindi yun sermon. Hindi pangaral. Pero mas mabigat kesa sa kahit na anong pagalit. Ito ay pagtuturo ni Mang Inocencio. Tumayo ang matanda at kinuha ang isang lumang electric fan na para bang bagong-bago na. O hali kayo. Ipapakita ko kung bakit ako nanghihinayang sa mga itinatapon. Isa-isa niyang pinakita ang proseso. Pagbabaklas ng parte, pag-aayos at pag-assemble. Ipinakita niya rin kung papaano niyang kinukuha ang mekanismo mula sa pinagtapunan. Papaano niyang iniisa-isa ang mga tornilyo, kung papaano niyang chinecheck kung may sira pa ba o nagpapanggap lang na sira. Pagkuha ng pyesa. Papaano niyang iniipon ang mga pyesa mula sa iba pang tinapon upang mabuo ang isang maayos na gamit. At pati na rin pagre-repaint. Papaano niyang pinapakinis ang lumang pintura.
papaano niyang pinapaganda para magbukang bago ulit na mas maganda pa. At habang ginagawa niya ito, hindi na bastang nanonood na lamang ang apat. Nakikiabot na sila, nakatutok at nag-aaral. Grabe, parang bago talaga, sabi ni Fernan, hindi may tago ang paghanga. Sayang nga kung itatapon lang, bulong naman ni JR. Ito po Mang Inosensyo, ako na po ang saliha, sabi ni McCoy. At mapilis na tumulong sa kanya. Si Denver na dati unang tumatawa sa matanda, ngayon ang siyang pinakamasigasig. Mang Inosensyo, pwede po ba akong maging taga-disassemble? Gusto ko pong matutunan to, nakakabilib po. At sa unang pagkakataon, ay tumulong nga silang apat. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa trabaho, kung hindi dahil sa respeto at sobrang pagkahanga. Habang nagtatrabaho silang lima, napagtanto ng apat na hindi pala pagiging kakaiba ang ginagawa ng matanda. Ito ay pagpapahalaga sa bagay, sa kwento, at sa buhay na minsang walang-wala. At doon nagsimula ang unang pagbabago. Hindi sa kamay nila, kung hindi sa puso nilang dati mapanghusga. Makalipas ang ilang araw, parang may bagong buhay ang bodega ni Mang Inosensyo. Hindi na ito isang lihim na taguan ng basura, kung hindi isang munting pagawaan na puno ng layunin. Naging regular na silang tumutulong. Si JR sa pagre-repaint, si McCoy sa pagkuha ng pyesa, si Fernan sa pag-assemble, at si Denver naman sa pagdidisassemble. Isang tanghali, tinipon sila ni Mang Inosensyo. May hawak siyang listahan. At sa tono ng kanyang boses, alam ng apat na may mahalaga siyang sasabihin. Ipagkakaloob natin tong mga na-restore na gamit. Aniya. Kanino po? Tanong ni Denver. Sa mga pamilyang mas nangangailangan kesa sa atin. Hindi yun utos, pero sabay-sabay silang tumango. Walang pagdududa, walang alinlangan, pagbibigay ng pag-asa sa iba. Dinala nila ang unang batch ng mga na-restore na gamit sa isang orphanage. Isang lumang TV, 3 electric fan, 2 rice cooker, at isang lumang mesa na pinakintab muli ni Mang Inosensyo at nagmukhang bagong-bago pa. Nang makita nilang tuwang-tuwa ang mga bata, kakaibang pakiramdam rin ang dumaloy sa puso ng apat. Parang may nabuksan na pinto sa loob nila. Pintong matagal na palang sarado. Sunod nilang pinuntahan ang ilang mga mahirap na pamilya sa barangay. May matandang ginang na halos maiyak nang makatanggap ng gumaganang kalan. May mag-inang lumuhod sa pasasalamat matapos silang bigyan ng electric pan para sa kanilang maliit na barong-barong. At sa bawat pagngiti, bawat pasasalamat, lalo nilang nauunawaan ang tunay na dahilan kung bakit ginagawa ni Mang Inosensyo ang mga bagay na dati pinagtatawanan lamang nila. Ito ay tuluyang pagbabago sa loob ng barangay. Unti-unting kumalat ang balita. Hindi pala baliw si Mang Inosensyo, kung hindi mabuti, marangal, at mas mapagbigay pa kaysa sa lahat. Ang apat na dati unang tumatawa sa kanya, ngayon ay sila pa ang unang nagtatanggol sa matanda kapag may nagbibitaw ng biro. Huwag kayong ganyan, sabi ni JR sa isang kapitbahay. Kung alam nyo lang ang ginagawa niya, talagang mabibilip kayo. Hindi na chismis ang umiikot. Respeto na. Isang gabi, patapos silang maihatid ang uling batch ng restored items, naupo si Mang Inosensyo sa gitna ng bodega. Tahimik lamang sila. Pinagmamasdan ng mga gamit na parang bagong-bago muli. Sana, mahina niyang bulong. Maalala niyo ito kahit tumanda na kayo. Nagkatinginan ng apat. Hindi nila alam kung papaanong magpapasalamat sa lalaking dati binabaliwala lang nila at pinagtatawanan. At bago sila umalis, tinapik ni Mang Inosensyo ang mesa at ngumiti. Hindi kayamanan ang sukatan ng pagiging tao. Ang tunay na yaman. Tumingin siya sa kanila. Puno ng kababaang loob. Yung kayang magbigay, hindi yung tinitignan lang. Sa gabing iyon,
naiwan sa mga puso nila ang aral na hindi mabubura at talaga namang tuluyang makapagpapabago sa kanilang buhay na siyang madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag manghusga ng tao base sa nakikita lamang ng ating mga paningin. May kwento ang bawat kilos. Ang basura para sa iba ay kayamanan sa taong may pinagdaanan. At ang tunay na yaman ay hindi galing sa pera, kung hindi sa kabutihan at pagpapakumbaba. Sa simpleng bodega ni Mang Inocencio, doon natapos ang kwento. Pero nagsimula ang tunay na pagbabago. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.